Isang mabiyayang Sabado ng umaga sa ating lahat, mga kasolidrak. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sa ginawa niya sa atin ng pagbuhos sa ating pagtubos sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang pagmamahal niya sa atin. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang tayo'y iligtas sa kapahamakan. Ngayong Sabado ng umaga, mga kasolidrak, ating pagninilayan ang salita ng Panginoong Hesus at ating isabuhay sa ating pangaraw-araw na buhay dito sa mundong ating ginagalawan. Samahan ninyo ako sa pananalangin sa paghanda para sa pananambahan bukas ng linggo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at banal, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa panibagong pagkakataong ibinigay mo sa amin upang makalapit sa iyo sa pagsamba. Habang kami ay naghahanda para sa pananambahan bukas ng linggo, dalangin namin na ihanda mo po ang aming mga puso at isipan at espiritu upang tunay kang sambahin ng may katapatan at paggalang. Linisin mo po kami sa lahat ng kasalanan, sama ng loob at mga bagay na maaaring maging hadlang sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, mapanampalataya at handang tumanggap sa iyong mga salita. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang aming mga pastor, ang aming mga mangangaral, ang mga tagapanguna ng pagsamba. Bigyan mo po sila ng karunungan at kapangyarihan mula sa iyong banal na espiritu upang maipahayag nila ng malinaw at may kapangyarihan ang iyong salita. Naway ang aming pagtitipon ay maging puno ng iyong presensya, kapayapaan at pagkakaisa. Hayaan ang bawat awit, panalangin at mensahe ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ihanda mo rin po ang bawat isa sa amin upang maging bukas ang puso sa iyong kalooban at handang isabuhay ang aming maririnig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kasolidrak, ay makikita sa Bagong Tipan sa Roma, Kabanata 13, talatang 10. Ito po ang sinasabi: ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Mga kasolidrak, ang Roma, Kabanata 13, talatang 10, ay isang malinaw at makapangyarihang pahayag tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa pananampalatayang
Kristiyano. Sa simpleng pangungusap, ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang damdamin o salita, kundi isang buhay na pagkilos na nagdudulot ng kabutihan sa kapwa at umiiwas sa paggawa ng masama. Sa mundong ating ginagalawan, mga kasolidrak, madalas na ang pag-ibig ay nauunawaan lamang bilang emosyon o pansariling damdamin. Ngunit sa katuruan ni Apostol Pablo, ang pag-ibig ay higit pa rito. Ito ay isang desisyon at pamumuhay na nakatuon sa kabutihan ng iba. Kapag ang isang tao ay tunay na umiibig, mga kasolidrak, hindi niya sinasadyang saktan ang kanyang kapwa. Di ba? Hindi. Sa halip, hinahangad niya ang ikabubuti nito sa lahat ng aspeto, physical man, emotional man, at spiritual. Ipinapakita rin ng talatang ito na ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Di ba? So, ibig sabihin, ang lahat ng utos ng Diyos ay nauuwi sa iisang layunin. Ang layuning pagmamahal. Ang 10 utos at iba pang mga katuruan ng Diyos ay hindi ibinigay upang pabigatin ang tao, kundi upang gabayan tayo sa tamang relasyon. Una sa Diyos, mga kasolidrak. Una sa Diyos. At pagkatapos ay sa ating kapwa. Kapag ang tao ay umiibig ng tunay, natural na niyang natutupad ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagmamahal sa kanyang kapwa, hindi siya magnanakaw, di ba? Hindi siya magnanakaw. Hindi siya magsisinungaling. Hindi siya maninira ng reputasyon. At hindi siya gagawa ng anumang makakasama sa iba. Sa halip, mga kasolidrak, siya ay magiging tapat, magiging maunawain, at magiging mapagpatawad at mahabagin. Kaya't ang pag-ibig ay nagiging sukatan ng tunay na pagsunod sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidrak, napakahalaga ang paalalang ito dahil marami tayong nakikitang hindi pagkakaunawaan, pagkakawatak-watak, at pagkasira ng relasyon sa pamilya, relasyon sa komunidad, at lipunan. Ang Roma, mga kasolidrak, ay isang hamon sa atin, no? Isang hamon na sa atin na suriin ang ating mga sarili, ang ating mga salita. Ha? Ang ating mga salita ba ay nagdadala ng pag-ibig o sugat? Ang ating mga gawain ba ay nagpapalapit o nagpapalayo sa ating kapwa? Ang ating pag-uugali ba ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig na ayon sa Diyos? Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali, mga kasolidrak. May mga pagkakataong nangangailangan ito ng sakripisyo. May pagkakataong nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagpapatawad.
Ngunit dito natin tunay na makita ang kapangyarihan nito, mga kasolidrak. Kapag pinili nating magmahal kahit mahirap, doon natin ipinapakita ang larawan ni Kristo sa ating buhay. Siya ang nagmahal sa atin na kahit tayo ay makasalanan. Sa huli, mga kasolidrak, ang Roma 13:10 ay paanyaya sa atin na mamuhay araw-araw na may pusong puno ng pag-ibig. Sapagkat kung ang pag-ibig ang ating gabay, maiiwasan natin ang kasalanan at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi lamang bahagi ng buhay Kristiyano. Ito mismo ang buod nito. At kung tayo ay tunay na umibig, tayo ay tunay na namumuhay ayon sa puso ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. At ang pag-ibig ng katuparan ng iyong kautusan. Panginoon, turuan mo po kami na mamuhay ng may tunay na pag-ibig. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Linisin mo po ang aming puso mula sa anumang galit, inggit, sama ng loob, at pagkamakasarili na maaaring makasira ng aming relasyon sa kapwa. Bigyan mo po kami ng pusong mahabagin, mapagpatawad, at handang magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Naway ang aming mga salita at kilos ay magdulot ng kabutihan, ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamilya, sa aming komunidad at kapaligiran. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Tulungan mo po kaming manatiling nakaugat sa iyo upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong pagmamahal dito sa mundo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.